Ay, aba. Ano ba naman aming batang ari, Nako, nung panahon namin hindi pwede ang ganire. Nako, talagang paruluhurin kayo sa munggo, mga bata. Nako, sinira rin yung TV ng panahon namin, walang gayaan kagandang TV. Ang TV noon na yung black and white, napakaliit na 14 inches bago kayo lahat ng mga kagamitan sa bahay sinira sinira. Nako, ayan, basag lahat. Ano pa mga batang ari, alam ba nila kanilang mga pinagagawa? Dahil nga siguro mga bata pa hindi pa nga nila alam. Wala na kanilang mga ginagawa. Pukpuk mo, wala na, sila na. Oops. O diba? Tapos, sila. Ayan, Ayan, pinupok. Wala na. Diyan LCD. Oops. Diba? Yan pa. Harap. Ganyan, LCD sila na. Mga batang ari. At may mga magulang ninyo. Nang bakulot ko sa singit. At kaya pinabayaan. Mag-isa dyan sa harap ng TV. Hindi na sinira ninyo yung mga TV. O wala na pagkamahal-mahal po yung mga TV yan. Wala na kang naging China lamang yan. Naku, ayan, wala na. Ito pa. Isa pa. May humabol pa. Oops. Ayan. Oops. Ya. Pum. Oops. Ayan. Ibang galing. Yan mga bata ngayon. Nakakaloka. Hala, di naman tayo sa kabila. Kung kanina yung mga bata mo lang isip, ang ating mga pinanood at pinagbasa ng mga TV, ngayon ang bahay isang matandang, walang pinagkatanda naman na batang isip. Hindi rin niya pa pinagkagagawa, napakadali ng kanilang diskarte para siya ay magkapira, di ba mga kapatid? Hala, tayo tapos na sa arte ni Lola na para magkapera na siya. Dito nung tayo mayon sa mga kaibigan, nakasali sa isang stage play na kahit anong gawin nila, hindi nila makuha-kuha ang eksena dahil natatawa sila pareho sa mga mukha nila. May nagkakatinginan sila. Panoorin ninyo. Tama na, Daddy Chinko, at tabay panoorin natin aring mama nalaga. Ang tawag diyan mumukbang mga hilaw na gulay. Tignan mo nga ang kanyang ginagawa. Naku po, siguro natakot rin dun sa kumain ng ulam baka na namatay, kaya isa lang ang kanyang minukbang yung gulay. Are. Siya. Dito naman tayo ngayon sa mama. Nagpapahaw ng cobra na nag-iipit ng dalawang itlog. Pinagbabangga niya ang kanyang mga itlog para yung cobra ay malibang niya. Dahil narinig ng cobra kung naguuntugan ang mga itlog. Kaya ito ay tinatambahan niya na mahuli niya ang cobra sa pamamagitan ng pag-iipit ng kanyang mga itlog. Oops, dadakmay na yan. Oops. Hindi pa madakma. Ano ba naman yan? Natatakot din yata itong matandang itong dakmay niyong cobra. Tatatakot siyang mamatay kahit matanda na siya. Naku, kahit naman ako, ay natuklaw talaga. Yan, nahuli niya na, diba? Ay, nako, ito na mong babaeng hindi ko naman alam kung ano ang gusto. Magpapakain ba siya sa buhaya o magpapaasawa sa buhaya? Ayan, naihiyan tuloy siya. At ito, tignan ninyo, ang galing nung gumawa ng panghuli ng ahas. Tignan ninyo, ha? Ayan na, huli na. At palagay niyo po, mahuli kaya? Napakalaking hunghang nung gumawa
ng panguri na patakas din ang sawa na po. Napakabait na ring batang are at pinakain ang gansang sa maharang ay kinuha ka pa pinakain mo na nga. Kaya ang ginawa ng bata ay pinagtapagat niya rin ang gansa, o diba? Ganti-ganti lang yan, ganyan talaga dapat. At sadyang turo ko iyan sa aking mga apo na kapag may umaway sa inyo ay huwag kayong basta-basta magpapaapit. Pag kayo tinagat ay kagatin nyo rin. Are ang namiss ko nung panahon na kami ng babarkada ay madalas pang makagala kung saan kami nagpupunta. Maligo sa ilog, sa dagat, sa sapa, sa batis, kung saan-saan. Kaya nga lang, talo namin sila. Kami dati maraming mga kasamang boyfriend. Sila'y wala kasi mas maganda kan sa kanila. Credit muna sa Simple Light sa FB dahil siya po ang may-ari nitong video na ito. At alam ko ako kung paano gawin yung mani. Kaya hiram ko muna ang kanyang video. Ayan po, credit courtesy to Simple Light sa FB. Follow niyo po siya at i-share ato yung mga videos. Ito nga po, ito ang paggawa ng mani, diba? Kaya nyo na, sa uling siya niluluto para mas magandang pagkakaluto. Ayan na po yung pulot na yung asukal na pinalapot. Ayan, pinalapot. Ayan hanggang maging pulot. At yun na nga yung mani, ilagay yan dun sa asukal. At yun na nga po, hinalo. At ito na nga siya. Mamaya po, titigas yan dahil basa pa ho siya ngayon. Kaya, medyo malambot pa siya. Pero mamaya po, ay titigas na yan. Ayan, hinati-hati na. Ayan, malamig na siya. Suminasa-masa. Pinupok. At pagkatapos po ay binidot. Pinupok ulit ang pinupok. At pagkatapos ay binidot ulit ng maayos at pinupok po ulit ng pinupok ang mani. Ayan. Ito po ay magsisilbing wrapper. Sa aking pagkakaintindi, ito po ay magiging wrapper ng mani, dahil yung mani po na, ayun, binalot ang mani sa mani. Yung pong wrapper ay mani, at yung po binalot sa loob ay mani din po. Pero napakasarap po yan, ha? Walang daya yan. Talagang purong mani po yan. Kaya napakasarap po yan. Pang-export ang kanyang quality. Kaya hindi pwede sa Pilipinas, sa ibang bansa po yan, mga kapatid. Diba? Ang sarap. Magtae ka man at magpururot ang puwet mo dahil sa mani. Ay hindi siya magsisisi dahil napakasarap naman talaga, no? Kasi hodang magtae ka, magpururot ang puwet mo at magkarat ang bueres mo dun sa loob ng inyong bahay. Walang problema, basta at least tikman mo ang special na mani-mani. Hala, nabusog ba kayo sa mani? Mga kapatid niya naman ay eto, tayo ngayon kay Diwata. Nahanap nga ng karamihan si Diwata dahil nawala sa Pilipinas. Yung pala ay nagpunta ng Indonesia at nag-asawa na doon ng babae. Ay, naku, bakit ba ang babaeng ay gusto nakikipaglaro sa ahas? Itong ay gustong pumasok sa kumot ay ang papasukin, ayan. Kinapagat kong kumot. Siguro gustong pumasok sa kuweba. Cobra. Ay ang papasukin kaya galit na galit kong cobra. Ang sa inyo, mga kapatid.
O ito namang si Pawika, layon. Hudang-hudang sa pusa. Nis na blamin sa ayaw siyang kausapin. Ay, ako napakataas. Maski mo tanda na, ang tangi aso. Nakakatakot pa dyan. Pakakit ako dito. Naku, hindi ko pala pahatim ng kagat ng aso. Naku po, Lord. Tulungan po niya ako. Says to Diyos ko. Says to Diyos. Naku po, ano pa yan? Naku pag kinagat ako, kagatin ko rin kayo.